Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta na kayo? And welcome sa Tito Manny TV. Natanggap na rin po sa wakas ng kampo ni self-appointed Son of God na si Pastor Apollo Kibuloy ang sapina sa kanya ng Senado. So siya po ay kailangan ng umapir. Wala na po siyang dahilan para hindi umattend sa Senate hearing. Sabi po dito sa balita, the camp of Kingdom of Jesus Christ sect leader and an accused sex offender, Apollo Kibuloy, already accepted the Senate subpoena on Thursday. The office of Senator Risa Hontiveros reported on Friday that KJC legal counsel Marie Daina Tolentino Fuentes had received the subpoena for the embattled televangelist. Kibuloy was ordered to appear on Tuesday next week, March 5, before Hontiveros' Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, which has been investigating his and his KJC's alleged crimes. Hontiveros earlier said that if Kibuloy failed to attend the hearing, she would cite him for contempt and have the self-proclaimed appointed Son of God arrested. So ngayon po, wala na siyang pwedeng idahilan na siya ay hindi makakasipot sa Senate hearing. Kasi napakinggan na po natin yung official statement ni Apollo Kibuloy at gumawa ng kung ano-anong dahilan para lang matakasan itong Senate hearing na to. At ang sabi pa niya may kinalaman si President Bongbong Marcos at si First Lady Lisa Marcos sa mga pangyayaring ito, na siya daw ay hinahunting na at gusto nang itumba ng FBI. Pero ngayon, dahil natanggap niya yung subpoena, kailangan niya na pong umattend sa Senate hearing. Pagkatapos po ng March 5, meron pa siyang hearing naman sa House of Representatives. Ito naman po ay tungkol sa alleged violations ng KJC-owned Sunshine Media Network Inc. na sinasabi ni Kibuloy na hindi naman siya ang may-ari. So, bakit hindi siya umattend sa mga hearing na yan at linawin kung talagang siya nga ay hindi na may-ari ng SMNI? So ngayon, pinag-aagawan na po siya, literal, ng Senado at ng House. Hindi po ba, sabi ni Pastor Kibuloy, siya daw ay single, hindi siya nag-asawa. Kaya ngayon siya ay hinahabol ng mga babae. So, habulin pala ng chicks ngayon itong si Pastor Kibuloy. Pero teka muna, sino ba yung sinasabi niyang humahabol sa kanya ng mga babae? Hindi ba ito ay mga miyembro niya? Dahil parang lumalabas na nagpapasaring yung mga babaeng miyembro ng kanyang sekta at kapag tinurn down niya itong mga babaeng to, ay bumabaliktad, gumagawa ng kwento para sirain siya. Sino ba yung mga babaeng mga lumabas na testigo sa mga hearing? Hindi ba mga former members ng simbahan ni Kibuloy? So ang tinutukoy ba niya mga babaeng humahabol sa kanya ay mga miyembro din niya? So anong ibig sabihin? Ang bababa pala ng uri ng mga miyembrong babae ng kanyang simbahan. Dahil alam nga naman taga-ibang reliyon yung hahabol sa kanya. Diyan lang naman siya nagpipreach sa kanyang simbahan. So itong mga babaeng miyembro niya ang humahabol sa kanya. At porke hindi niya pinagbigyan, sisirain siya. So anong ginagawa ni Kibuloy ngayon? Sinisira niya ang mga female members ng kanyang simbahan para sabihin na siya ay habulin. Siya ay hinahabol ng mga babae ng kanyang simbahan. At porke hindi niya napagbigyan, babaliktad sila, magtitestigo at sisiraan siya. O ano ba iisipin natin? Alam nga naman mga babaeng tagalabas ng simbahan niya ang kanyang tinutukoy. Ang kanyang mga nakakasalamuha lang naman ay yung mga miyembro ng simbahan niya. Ibig sabihin nito, ibinababa ni Kibuloy ang klase ng mga miyembro ng babae. Tapos doon pa sa video audio niya, sinasabi niyang they are out to demonize and destroy my reputation. Bakit hindi ka humarap para linisin mo ang pangalan mo, para pasinungalingan mo itong mga ibinibintang sa'yo? Hindi ba matapos ng mga babaeng nag-testify, sumunod si alias Rene, yung nagbigay ka daw ng bagbag ng mga armas kay former President Duterte at kay VP Sara. Tapos ngayon, meron pa pong lumabas na isa, mismong apo ni Kibuloy. Ang inaakusahan siya ng torture. Apo na mismo yan.
ang lola nitong si alias David ay kapatid ni Kibuloy. Papaano magagawa ng isang pastor ang torturing ang sarili niyang apo? Well, lahat pong yan ay isang side lamang. Side ng mga babae, side ni alias Rene, side ni alias David. So hanggat hindi sumisipot si Kibuloy sa mga hearing para linisin ang kanyang pangalan, maniniwala ang taong bayan na totoo itong sinasabi ng mga testigong ito. At napaka-conveniente nga naman na idawit mo ang pangalan ni Bongbong Marcos, ang ating presidente, at sabihin mo na nakipagsabwatan na si PBBM sa Amerika para ikaw ay iligwak. At ano naman ang masasabi ng PNP dito sa binibintang ni Kibuloy sa ating presidente na gustong ipaligpit ng ating presidente at ni First Lady Lisa, itong si Pastor Kibuloy? Sabi po dito sa Inquirer.net, no threat to Kibuloy's life, sabi po yan ng PNP. The Philippine National Police said it has not intercepted any information indicating threats to the life of Kingdom of Jesus Christ sect leader and alleged sex offender Apollo Kibuloy. Sabi ni Kibuloy, merong plot to have him killed, kaya yun ang dahilan kaya siya nagtatago. But if Pastor Kibuloy has a basis for what he is saying, we are ready to provide appropriate security upon his request. Ayun naman pala sabi ni Colonel Jean Fajardo, mag-request lang siya ng security, bibigyan naman siya ng PNP. So, wala nang dapat ikatakot pa si Pastor kung siya ay sisipot sa mga Senate hearing. Yung lang po ang hinihiling ng taong bayan. Kayo ay magpakita na sa mga hearing. Linisin nyo ang pangalan nyo. Pasinungalingan nyo lahat ng ibinibintang nitong mga testigo laban sa inyo. Ang dami tuloy nagsasabi na kaya gumagawa ng gimmick itong si Kibuloy ay para mapagtakpan itong kanyang mga kaso. Para hindi mapag-usapan itong mga nakabinbin niyang kaso sa FBI. Hindi nga ba naglabas ang NBI ng wanted list? Pero kung atin pong aalamin, yung pong mga ibinibintang sa kanya sa Amerika ay siya din pong mga akusasyon sa kanya dito sa Pilipinas. Sabi po dito sa inilabas na wanted ng FBI, Apollo Carion Kibuloy, the founder of a Philippines-based church, is wanted for his alleged participation in a labor trafficking scheme that brought church members to the United States via fraudulently obtained visas and forced its members to solicit donations for a bogus charity. Donations that actually were used to finance church operations and the lavish lifestyles of its leaders. Members who proved successful at soliciting for the church allegedly were forced to enter into sham marriages or obtain fraudulent student visas to continue soliciting in the United States year-round. Furthermore, it is alleged that females were recruited to work as personal assistants or pastorals for Kibuloy and that victims prepared his meals, cleaned his residences, gave him massages, and were required to have sex with Kibuloy in what the pastorals called night duty. Kibuloy was indicted by a federal grand jury in the United States District Court for the Central District of California, Santa Ana, California, for conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children. Sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy, and bulk cash smuggling. And on November 10, 2021, a federal warrant was issued for his arrest. Nakita nyo na kung ano to mga inaakusa ng FBI kay Apollo Kibuloy, yan din po ngayon ang inaakusa sa kanya dito sa Pilipinas. So wala na pong kawala si Pastor Kibuloy. Kailangan niya na pong harapin ito, magpaliwanag at patunayan na wala siyang kasalanan, na hindi totoo lahat itong aligasyon sa kanya. Tulad nga ng sinabi ng ating mga lawmakers, no one
is above the law kahit na ikaw pa si appointed son of God, Pastor Apollo C. Kibuloy. Ano po ang masasabi ninyo? Dapat na bang harapin ni Kibuloy ang kanyang mga kaso or patuloy siyang magtatago? Hanggang dito na lang po muna. Hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.